Galit na binwaltahan ng kampo ni Hubert Webb ang Department of Justice at ang National Bureau of Investigation. Saan nila trial by publicity na ginawa nito sa kabila ng pagkakaabsuelto niya sa Visconde Massacre case. Kaya pinag-aaralan daw nila ang posibleng pagpapadisbar kay Justice Secretary Laila De Lima. Wala po sa bansa ngayon si Secretary De Lima, nakatutok si Lia Manyala. DOJ, kampi yung NBI. Saan kami ngayon pupunta para sa hustisya namin? Sana lang po tigilan nyo na ito, kalokohan nyo, kasinungalingan nyo, maawa kayo sa sarili nyo, hindi po sa amin, sa sarili nyo. Yan ang tanong ni Hubert Webb matapos ang anyay tila trial by publicity na ginawa sa kanya sa press con ng DOJ at NBI kahapon, kung saan sinabi ng NBI at DOJ na may 6 silang nakuhang testigo na nagbigay ng sinumpaang salaysay na nakita at nakausap raw nila mismo si Hubert Webb noong Abril hanggang Hunyo taong 1991. Pero nilinaw ni Justice Secretary Laila De Lima na wala silang nakuhang testigo o ebidensya na magsasabing nasa bahay ng mga Visconde si Webb nang maganap ang krimen. Ang tanging nabigyang linaw daw ng reinvestigation ng NBI at DOJ ay nasa bansa lang si Webb nang maganap ang Visconde Massacre, taliwas sa depensa niya sa korte na nasa Amerika siya mula Marso ng taong 1991. Kaya ang pamilya Webb hindi raw palalampasin ang ginawa kahapon ng DOJ at NBI. Bukod sa ilang legal na hakbang, pinag-aaralan nila ang pagpapadisbar kay De Lima. The DOJ and the NBI, that to our minds completely subverted the authority of the Supreme Court. She and the NBI have attempted to create a super body which is greater in power and credibility than the Supreme Court. We also accuse Laila De Lima of mental dishonesty and outright laziness. Sinusubukan pa rin namin kunin ang reaksyon ni De Lima na nasa isang official trip sa Germany. Hanggang kaninang hapon, hindi ito sumasagot sa aming tawag. Si dating Senator Freddie Webb halos natatawa na lang sa anyay mga bagong nahalukay daw ng DOJ, NBI at PNP. Pinaninindigan ng dating senador na nasa Amerika ang anak ng maganap ang massacre. Pruweba raw nila ang driver's license ni Hubert sa Amerika na June 14, 1991 nakuha. Bigay niyo po yung mga pangalan, 4 o 5 o 6 na yon. Kami naman po magpapaimbestiga, pero hindi sa NBI, sa pulis naman. Gusto namin malaman, 20 years ago, were they really staying in BF homes? Si Hubert pagod na rin daw sa issue. I lost 15 years of my life. I repeat, 15 years. I never saw my nephews grow up. Pagkakita ko sa mga pamangkin ko, malalaki na sila. And up to now, these cruel, evil people are still doing the same thing they've been doing. Kahit kailan, hindi rin daw siya magsusorry sa pagkamatay ng mag-iinang Visconde dahil hindi naman daw talaga siya ang gumawa nito. I'm sorry that he thinks that I am the one who is guilty. I am sorry for that. Mamamatay ako talaga, hindi ako talaga gumawa nun. Ang NBI naman naninindigan sa resulta ng kanilang reinvestigation. Ina-assure ko, fair ang investigation siya. Hindi naman namin ilalabas yun na gano'n na basta fair ang investigation. Lahat ginawa namin. Lia Manyalak, nakatuto, 24 oras. Bukas, Hunyo at 30 ang ika-20 anibersaryo ng malagim na Visconde Massacre. At ayon sa padre de pamilya na si Ginoong Lauro Visconde, ang dinaranas ngayon ng pamilya Webb ay wala sa kalingkingan ng dalamhating dinaranas niya. Nakatutok si Lay Alvin. Bagamat ayaw panoorin ni Lauro Visconde ang press conference ng kampo ni Hubert Webb kaninang umaga, hindi pa rin naiwasang makita at marinig niya ang ilang bahagi nito. Ala naman ako na-expect sa kanila kundi to defend themselves, that's all. I don't want to react on. Basta bahala na, I just rely on the investigation. Hindi raw niya alam kung sino ang tinawag na evil ni Hubert Webb, pero sigurado raw siyang hindi siya yon. Kulang pangaraw ang salitang evil para isalarawan ang mga lumapastangan sa kanyang mag-iina. Hindi evil la. Ano po? Ala ko makitang adjective to describe this kind of people who did this to my family. No adjective can describe the inhumanities done to my family. Nahihirapan man daw ngayon ang pamilya Webb, wala pa rin daw ito sa kalingkingan ng pinagdaraanan ng isang taong nawala ng buong pamilya sa isang karumal-dumal na krimen. Wala na akong buong pamilya. Sila buhay yung akusadong gumawa ng krimen sa pamilya ko. At nagdusa nga, nakulong nga lang, pero buhay.
Unlike me, I can no longer see my entire family. Kahit buhay man nung anak nila, kulang pambayad sa ginawang krimen. Nakadagdag pa raw sa sakit ang pagpapawalang sala ng Korte Suprema sa grupo ni Hubert. Hindi na raw siya umaasang makakamit pa ang hustisya sa korte dahil hindi na raw pwedeng litising muli si Hubert at ibang dating mga akusado. Ang gusto na lang daw niya ay lumabas ang katotohanan. Hindi ako nagagalit sa mga web. Hindi. At katunayan, sa akin paniwala, siya may kagawa. Pinatawad ko na rin siya. Nagsimula ng paghahanda sa bahay ng mga Visconde para sa 20th death anniversary ng mag-iinang Estrelita, Carmela at Jennifer. Magkakaroon ng misa bukas ng hapon na susundan ng salo-salo. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras. Isa sa mga ebidensyang hawak ng National Bureau of Investigation laban kay Hubert Webb ay ang magnetic reel tape mula sa Bureau of Immigration. At batay po dito, walang record na umalis ng bansa si Webb ng panahong sinabi niyang nagtungo siya sa Amerika. Ano nga bang sistema ng magnetic reel tape at sapat ba ang impormasyong taglay nito? Nakatutok si Jiggy Manicad, exclusive. Ito ang itsura ng magnetic reel tape. Noong dekada 90, dito nare-record ang lahat ng detalye na kapaloob sa arrival at departure card ng bawat pasaherong lumalabas at pumapasok ng bansa. Ito lamang nagsisilbing impormasyon ng bawat pasahero dahil ng panahong yun ay hindi pa gumagamit ng CCTV ang Bureau of Immigration. Sabi ni Arthur Lanaria, Acting Assistant Chief for Operations ng Computer Section ng Bureau of Immigration, maraming kamay na pinagdadaanan noon ang record ng bawat pasahero. Pagdating sa airport, ipapasa mga arrival card sa mga tauhan ng Department of Tourism na siyang mag-e-encode ng detalye ng mga pasahero at ibabalik ng mga taga-tourism ang magnetic reel tape kasama ng original na arrival departure card. Sa ganitong pasalin-salin na proseso, may chance raw na mawala ang record ng isang pasahero at hindi mag-reflect sa magnetic reel tape. Siyempre, nung time na yon hindi pa ganun ka-advanced yung mga computer systems natin, manual talaga yung encoding. So, tsaka noon yung in-encode were the arrival departure card. So, an arrival departure card can get lost. Ma-omit yung encoding niya. Maliban na lamang kung may tanong o kaso sa korte, saka binabalikan ng mga taga-immigration ang magnetic reel tape para sa cross-checking. Kung wala naman, ay ini-store na lamang ito sa kanilang library. Hindi to regularly talaga dinireview. Pag meron lang query, tsaka lang namin tinitingnan to. Kunyari merong question na travel, may problem din yung immigration officer na nag-process, so he would inquire din, ano ba yung na-process ko on that date, doon lang namin sila tinitingnan. Sa ngayon, malaki na ang pagbabago sa sistema ng immigration. Bukod sa CCTV, computerized na rin ang kanilang mga record, lalo na yung mga derogatory record. Katunayan, nakareflect pa sa kanilang computer ang whole departure order ni Hubert Webb na tanging NBI o Supreme Court lamang daw ang makapag-aalis ayon kay Lanaria. Hindi na rin nagagamit ang magnetic reel tape dahil obsolete na o luma ang mga ito. Computerized na rin daw kasi ang kanilang sistema ngayon. Jiggy Manicad, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang lalaki na high umano sa solvent ang umakyat sa poste ng kuryente sa lungsod na Makati. Pahirapan ang pagliligtas sa kanya kasi pinagtatadyakan niya at sinuntok niya ang sino mang lumalapit sa kanya. Narito po ang Alerto 24 ni Oscar Oida. Alas 10 ng gabi nang maganap ang tagbong ito sa Makati, natatalo pa sa ilang mga makapigil ng eksena sa mga teleserye at pelikula. Ito ay nang bilang akiti ng isang lalaki. Ang poste ito ng MRT na kinakapitan ng linya ng kuryente sa may kanto ng EDSA at Arnaiz Avenue. Pinagkaguluhan ng mga taga rito ang madramang eksena. Pati ang ama ng syudad na si Mayor Junjun Binay napasugod din doon. Umakyat daw ang naturang lalaki sa poste na habulin ng taong bayan matapos umanong mambato ng mga taong dumaraan sa lugar. Pwede nga akong kalakuhan din sa isang lalaki sir, naman ng pasyente ng hospital. Ang nagpalalaban ng sitwasyon, high daw sa solvent ang lalaki. Bukod sa mga tanod at mga pulis, rumesponde na rin ang mga bumbero. Gamit ang kanilang hydraulic ladder,
aakitin nila ang naturang lalaki. Pero para makatulong, isinama nila ang isa sa mga kaibigan nito para kumausap dito. Pero hindi naging madali ang lahat. Nang makalapit sila, bigla raw nagwala ang naturang lalaki. Tinangkapan itong balatan ang mga kable ng kuryente. Sabay nanadyak na at pinagsusuntok pa ang mga rescue sa kanya. Dahilan kung kaya't napilitan na siyang puwersahin ng mga rescuer. Makalipas ang mahigit 2 oras sa itaas, naibaba na rin ang naturang lalaki. Yan, talagang pasaway rito yan. Pasaway talaga po yan dito. Namamato, nangahabol ng saksak. Minsan yung mga bus, pinagbabato. Minsan yung mga dumadaan dito, babatuhin. Dadalhin muna natin sa ospital ng Makati. Titignan natin yung health condition ng tao. There will be an assessment kung kinakailangan, kung mental case itong tao nito. We'll have to endorse itong person nito sa mental hospital. Oscar Oida ng Alerto, 24. Pinag-uuli ng mga tauhan ng LTFRB ang ilang bus na may nakakabit na malalaking advertisement. Bukod sa wala raw permit, nagiging target din ng mga hold-upper ng mga ganitong bus. Nakatutok si Emil Sumangi. Batay sa mga naitalang kaso ng PNP Highway Patrol Group sa mga nakalipas na holdapan sa pampasaherong bus, madalas daw target ng mga holdupper ang mga bus na halos baluti na ang katawan ng transit ads. Nakukubli raw ng ads sa mga holdupper at hindi nakikita mula sa labas ang nangyayari sa loob ng bus. It is a very good cover para sa mga niyan mga holduppers nga. At mga parang taguan na nila yun. Kung tutusin kung may nangyayari doon sa loob ng bus, hindi mo na makita. Lalo na yung papansin din namin yung mga bus na pati mga bintana, sarado. May mga stickers na uso kasi ngayon yung parang advertisement. Pati sa mga nakalipas na kaso ng hit and run, kung saan bus din ang itinuturong may kasalanan, hindi na raw napapanagot dahil hindi raw nakukuha ng complainant at testigo ang kulay at kumpanya ng bus. Dahil nga, balot raw ng sticker ng ads ang katawan. Alam ko yan, pero pagkakalam ko, binigyan na yan ng permit, kaso lang baka hindi pa napapadala. Hindi po, wala po kaming alam dyan sir dahil pagka alam ko, galing sa opisinang permit niyan, wala po kaming dala ngayon. Sa operasyon ng LTFRB kanina, may 50 bus ang pinaguhuli sa kabaan ng Commonwealth Avenue. Ang pinara at ang binaklasan ng mga plaka, walang naipakitang permit mula sa LTFRB. Inikita ng mga tsuper habang pagmumultahin naman ng mga bus company. Ayon pa sa LTFRB, nagsulputan ng transit ads dahil umaabot daw ang offer ng advertisers sa bus companies nang hindi bababa sa 3,000 piso kada buwan bawat bus unit. Paglabag daw ito sa napagkasunduan ng ahensya at MMDA. Di maiwasan ng mga pasahero ang magalit. Abalang-abala. Abala talaga Kayo po? Abala po, habol namin 12:00, pananghalian ng asawa ko. Paglilinaw ng LTFRB, pwede naman daw maglagay ng transit ad sa mga bus. Pero dapat bukod sa permit, kailangan nila sumunod sa sukat na itinakda at hindi matatakpan ang mga bintana. Ipatutupad daw ang kampanyang ito sa EDSA at sa iba pang lansangan sa Metro Manila. Dapat yan nakalagay, magbabasa yung pangalan ng bus, yung plate number. Nagiliran, okay yan. Kaya lang, problema niyan, wala sila authority. Basta na lang sila naglagay ng ads. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.